Yung nangyari sa Myanmar, mga kababayan nating may mga kababayan tayo doon na missing. Sa Thailand din, sa Thailand. At sa Thailand. At sa mga kababayan nating ikinulong naman sa Qatar dahil sa pagrarally. Nasa linya po natin ang Department of Foreign Affairs, si Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga. Yusek, ano pong update natin? Unahin natin yung sa Myanmar, mga kababayan nating nawawala. Well, apat pa nawawala, no? Hindi pa na-locate or mukhang sana hindi po, no? Mukhang baka kasama sila sa isang gusali na isang condominium na bumaksak, no? O dahil sa tutol. Sa iba't ibang mga bansa nagpapadala ng mga contingent. Kasi yung Myanmar authorities nagsaklolo na dahil wala silang equipment, wala silang expertise dito yung paano, hindi ba, pag may lumubog na buildings, paano mag-rescue ng mga survivors. Kaya pati Pilipinas pagpapadala. So, we hope for the best, no? Ayaw namin mag-confirm na may nasawing kababayan hanggang wala tayong confirmation kasi mga milagro pa ang pwede mangyari. Yung mga pamilya ng mga to nasa social media na at siyempre malungkot sila, despondent sila, pero habang let's hope for the best. Gaano po ba karami ang Pilipino sa Myanmar, Yusek? Well, hindi marami, no? Mga 700 kasi siyempre, may ibang condition ngayon ng Myanmar dahil sa military junta. Mga professionals yan. Sa Mandalay, kung saan yung nangyari to, kung saan yung malapit yung epicenter, ito na yung old city ng Mandalay, no? Yangon, o dating, sa Myanmar, dating Burma. May mga 150 professionals. At isa-isa silang kinokontak ng embassy. Ang problema, lahat nag-aalala sa apat. Mga teacher ito. Mga teacher. At yung unaccounted for. Sa international school. Teacher sa international school. Ito pong apat na ito, puro teacher. Puro teacher po. So wala pong, as in mula po nung isang araw, wala pong contact sa kanila, walang paramdam. Kaya tayo ay nag-aalala pare-pareho, ano? Yes, yung makamag-anak na mismo yung nasa social media sabi na wala rin kanilang contact. At yung confirm na sila yung residents ng isang, at least two of them, mag-asawa, confirm na residents sa isang building na bumagsak. Nagumuho. Totally sak, no? So, pero hindi ibig sabihin na mga survivors sila, no? So, kung sila man yun, andun. Pero may pwede ko rin-report na mamaya o bukas magpapadala tayo ng mga medical teams at mga tutulong na maghanap, no? Ng mga survivors. Mga ilan po ang contingent natin, Yusek? Nasa DND, no? At Office of Civil Defense, pero maraming up to 100 people yan. So, marami-rami. No? Tsaka maraming bansa nagpapadala. Bibigyan rin tayo ng assistance. By the way, yung hindi lang Pilipinas, siyempre nakikiramay din tayo sa mga kaibigan natin from Myanmar dahil po lagpas 1,000 na yung namatay. Ang discover na namatay mo. So, gano'n po. I mean, kasi minsan, nahaluan ng politika dahil ang Myanmar. Yes. Dahil military junta, pero huwag natin pag-usapan. Anyway po, para sa mga, magbibigay yung hotline number po, no? Yung mga Pilipino na may kamag-anak sa Myanmar na wala nang contact kayo, alam namin itong apat, pero baka may iba pa, itong usual contact yung embahada, ito yung kanilang hotline number, sige po. +95. +95. May record +95. Okay. Ang number 998 tapos 521 0991. 0991. Ulitin ko po, +95 998 521 0991. Kontakin nyo, pwedeng WhatsApp, pwedeng kay ng detalye kung meron pang missing na kasi bilang para namin malaman kung nangyari, merong Pilipino na
para sa amin, accounted for, yung pala, wala nang contact sa inyo. Ayun, oo nga. So, para mag-reklamo din ang... Yung awa ng Diyos, yung Thailand, mukhang bumabalik na sa normalcy. Opo. Originally, kayo tik nung Friday, pero walang injured na Filipino at yung ating ambassador doon, nagbigay na rin ng mga panayam tungkol dyan, no? So wala pong missing sa Thailand. Wala pong missing at parang wala silang, hindi ko masabi kung may casualties. Pero alam niyo, pati sa Myanmar, pati may mga government people na nasawi. May isang Ministry of Foreign Affairs na binaksakan daw ng kanyang pader sa kanyang office. So talagang mukhang Matindi. Matindi. Hindi, actually, yun nga itatanong ko sa inyo, Yusek, kung 4 yung nawawala, ang sabi niyo mga nasa 700 ng Pilipino dyan, yung po bang the rest of the 700 are all accounted for? Not every single one are accounted for kasi kinokontak pa. Pero walang kumukontak sa kanila. To look for them. Walang, isa-isa kinokontak. Yung iba kasi nakalis na pala eh. At saka yung Philcom din, nausap yung embassy, sabi, itong 4 lang so far ang missing. Yun. Kaya ko binigay yung number niyan, kung meron pang Yung ibang may hotline. kamag-anak dito ng iba dyan, tawagan para malaman nila. Tama. So mga kasi kamag-anakan yung na mga nandito iba na hindi kasi nawalang balita. Tama po. 150 ang sabi ko, 151 actually sa Mandalay. Yun ang may grabing pintara, yun ang grabing apektuhan ng lindol. Yung iba nasa Naypyidaw, yung official capital, at yung karamihan nasa Yangon, yung dating capital. Opo. Yun, same sila sa Yangon. Oho. Pero yung sa Mandalay, nako, doon nga po maraming building na bumagsak. So, kung may mga kamag-anak pa, yung 150 doon, na wala nang contact, please contact us para Opo. si-check namin yung kalagayan nila. Ayan. Importante po yan. At magpa-follow up po kami sa mga susunod. Dito po naman sa mga kababayan natin sa Qatar, Yusek, ilan po talaga ang nahuli o at kinulong ng mga kababayan nating nag-rally doon? Originally 20, may isang pilalaya, so 19, no? Opo. Dati 17 pero 19 pala. At tapos kausap na sila ng after 1 or 2 days nakausap na rin ng ating embahada dahil originally ayaw silang inimbestigahan pa, no? Kasi ito doon sa Qatar. Opo. At tinitingnan natin paraan na ma-dismiss na wag na kasuhan. Kasi kung wag kasuhan, bibigyan natin ng mga abogado. Opo. Problema doon, 3 years ang 3 years. Alam niyo po, nagbabala na yung embassy nung March 13 pa. Na huwag sumali political rally. Hindi dahil ayaw namin. Kundi dahil yun ang bawal talaga. sa batas ng Qatar. Bawal. At hindi rin totoo, may nagpakalat daw na social media na magalit sa embassy dahil kami rin nagpakulong. Wala kaming kapangyarihan sa Qatar, no? At maraming tumugon, maraming ibang gusto mag-rally pero hindi na sumunod. Itong grupo lang. So, tutulungan natin para mapalaya na. At tingnan natin, baka within a week, malaya na sila. Kung hindi man, ibigay abogado, wala pa sila sa kulungan, nasa police station sila. Police station. So, hindi sila nakakulong. Custody. Under the police custody, no? Pero hindi nakakulong. under police custody. Hindi nakakulong. So, pero ang palusan niyan, maaaring 3 years o maaaring hindi 3 years, pero i-deport. Biro mo sayang. Kaya sila Kaya nga, para magtrabaho. So, mga kababayan, sunod lang, lalo sa Middle East, wala tayo sa Pilipinas. At pangalawa, kung gusto nyo magpaiwatig ng inyong paniwala pang politika, merong halala nung May. Kaya right now, registration sa abroad, registration para sa absentee voters, kontakin nyo yung embassy para mag-register kayo. Kasi yun. Absentee voting. Yan ang paraan. Pero ano po ba report sa inyo? Ba't nila itinuloy yung kanilang pagkilos kahit na meron na kayong abiso? Okay. Nung ini-interview siya, sabi na, akala na harmless talaga. Maaaring nag-gather lang sila eh. Hindi naman sila violente, di ba? Hindi naman yung nagtatapon ng mga bote, mga ganon. Nag-gathering lang. Kaso marami sila mga poster, mga placard. Ayun. Ilang ngayon ng Qatar. Political rally na yon. Totoo ba, Yusek, na meron daw nagsabi na sinabi raw na malakas si VP Sara sa Qatari government at pwede silang magsagawa ng ganong pagtitipon?
wala nagsabi sa embassy na gano'n, wala. Maaring internally gano'n sila magsalita, pero sa embassy wala naman. Pero hindi natin ma-monitor lahat ng pinagsasabi nila sa social media, di ba? Pero sa embassy wala nagsabi noon. Wala nagsabi na akala namin wala naman nagsabi gano'n. Sa 11 po na yan, ilan po ang babae? At least 5 ang babae, yung isang babae Limang may tatlo pang may children. 9 or 10 yung lalaki. So mas marami lalaki kaysa babae. Pwede po ba na kung sakali man malakad natin ng Philippine government na iatras na lang yung kaso, wag na rin silang pauwiin? Kaya ba natin gawin yon? Maaari po. Maaari. Kasi we'll await for the developments. Meron naman tawag nun, counsel retainer yung embahada ng isang lawyer doon. So, tingnan natin magawa. Kasi siyempre, gusto rin ng Qatar yung mga trabador natin. By the way, isa pa dahil na kaya ito yung Qatar. Dahil po, karamihan ng tao sa Qatar are not Qataris. Pag nasa Qatar ka, wala ka magiging ng Qatari. Mga 80% ng tumiter o 85% foreign nationals kasama ng Pilipino. Kaya gusto na i-control ng konti. Kasi kung lahat magrarally, dahil sa politika sa bansa, ang gulo-gulo na ng Qatar. Kaya, Oo nga. ilan lang pala sila ron. Please po, kung kaya naman nating Matulungan talaga. Yung nabanggit ko kanina, wag nang maikulong, ma-withdraw na yung kaso, wala naman palang danyos na nagawa maliban sa matigas ang ulo. Baka rin pwede na manatili na rin sila, wag silang mapauwi at maipagpatuloy yung pagtatrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Yusek. Tama yun. At saka tingin ko matututo na rin mga yan. Mga kababayan natin. Bukod ho dyan sa Qatar, wala na ho bang ibang lugar? Wala na ho bang ibang lugar na may mga nag-rally din na naging ganyan din ang sitwasyon? No, kasi sa Europe pwede mag-rally Hindi sila inuhuli. Sa Korea, may mga nag-rally. Pwede mag-rally. Wag lang mag-rally tungkol sa Korean politics. Okay. Nag-rally sa harap ng embassy pero hindi tungkol sa Korea. Di ba? May impeachment din doon. Pero tungkol sa atin. Pwede mga yun. May mga bansa na pumapayag naman. Ang Singapore mahigpit naalala ko dati. Nandun ako. In fact, mag-ano ka lang, mag-spread, mag-distribute ka lang ng vote for ganyan. Yes. Ayaw din ng Singapore yun, no? Yung mga papel, yung mga paraphernalia. Totoo. So dapat pala mag-ingat din, mga kababayan natin doon. Yung pinag-uusapan namin... tayo, iba umiiral. So, ganun po. Hindi, Yusek, last na lang. Hindi ba pagka umaalis yung isang Pilipino o para magtrabaho sa isang bansa, hindi ba meron kayong parang mga work o seminar, ganun, para yung pre-departure seminar. Siyempre, pero ang pinapakinggan lang yata nila diyan, yung culture, yung ganyan, yung anong kakasanayan. Siguro, alam ko diyan namin yung mga tungkol sa politics, pero this time i-emphasize namin yan. Opo. Mainam po siguro, talaga. Mga rally-rally, wag nyo gawin. Tsaka kung ano yung mga bawal talaga. Yung problema, pag sinabi yun, sasabihin nila, embassy, pinagbawalan kami. Hindi yan, batas yan ng local government. Sa nangyari ho dyan sa Qatar, siguro magtatanda na rin. Matuto, Okay. Yusek, maraming po salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy Eid Mubarak. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yusek Eduardo de Vega, Department of Foreign Affairs.